Karamihan sa atin ay naghahanap ng matipid na sasakyan, yung magagamit sa kahit saan at walang coding sa kahit anong oras man. Ang mga modelong tatalakayin natin ngayon ay mula pa rin sa Japanese car automaker na Toyota Motor Philippines dito sa bansa. Ang mga modelong magpapatunay na ang karamihan sa mga sasakyan na inilalabas ngayon ay matitipid na klase na parang isang motorsiklo na kung kumonsumo ng gasolina. Mga bagong sasakyan lang din dito sa bansa na siguradong magugustuhan mo. Yan ang alamin natin kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kabigin po naman yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update tayo sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Walang masyadong kalaban sa bansang modelong ito na inilabas ng Toyota Philippines bilang pangunahing pagpipilian sa SUV category at isang maasang sasakyan sa fuel economy. Ngayon sa ikalimang henerasyon nito, nagtatampok itong Toyota RAV4, ang pinakabagong panlabas na disenyo ng Toyota na nag-evolve sa isang crossover at nagtatampok ng mas mature at premium na disenyo na sinusuportahan ng Toyota Global Architecture Platform. Sa pamamagitan nito, itong bagong Toyota RAV4 ay nagtataglay ng pinahusay na mga sistema sa loob at labas at mas makapangyarihan na aesthetic sa feel. Gayunpaman sa kabila ng mga pagbabago nito, nananatili pa rin ang modelong ito bilang maasang sasakyan na magagamit sa loob at labas man ng kalsada at isang matibay at premium na klase ng sasakyan ng Toyota na inilabas sa bansa ang may dalang advanced at futuristic na katangian na ginawa para sa mga mamimili, bata man o matanda na tinatrato ang labas bilang kanilang pangalawang tahanan. At ngayon sa pinakabagong generation nito ay mas sporty na ang itsura sa bagong disenyo ng 2019 RAV4 project. Dala nito ang tinatawag na Toyota Cross Octagon na style na pinagsama-sama ang isang malawak na hugis wedge sa harap at isang hugis octagon naman sa likuran. Nasa harap ay may two-tiered upper at lower grille na makikita, ang ginagawang kakaiba sa iba pang mga modelo sa line-up ng Toyota crossover. Kasama sa dalawang bahagi ng front bumper grille nito, ang upper at lower trapezoidal grille para sa mas agresibong front fascia nito. At pagdating naman sa loob, itong 2019 RAV4 ay nilagyan ng mga bagong elemento na mas convenient at mas madaling gamitin, accessible at napaka-contemporary. Gayon din ang madaling maunawaang mga makabagong teknolohiya, digital at modern specs na nakapaloob dito, gaya ng instrument cluster na may 7-inch size na multi-information display na maaaring ilipat mula sa digital patungo sa analog display mode na magbibigay sa driver ng mas maaasahang impormasyon sinamahan ng iba't ibang mga notifikasyon. Meron din itong 8-way power adjustable driver's seat na may memory at lumbar support para sa mataas na kalidad ng kaginhawaan sa oras na mga pagmamaniubra. Mga adjustable seats na sinamahan pa ng malamig na auto climate aircon system, mga USB port socket at wireless charger, may mga bottle and cup holders sa kada upuan na pwedeng lagyan ng mga inumin. Itong 2019 RAV4 ay pinapagana ng isang 2.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder, naka 16-valve dual overhead cam na makina na may secondary engine fuel type na electronic for hybrid variant. Nakakonekta ito sa isang CVT type transmission at gumagawa ng lakas na 176 horsepower sa ordinary engine. Samantalang ang secondary engine hybrid nito na may kasamang magnet synchronous motor ay kayang gumawa ng 118 horsepower at parehong 221 Nm ng torque. Bilang ito sa pinakamagandang hybrid vehicle na mabibili mo sa Pilipinas ngayon, dahil hindi na kailangan i-charge pa o kailangan ng charger para gumana ang mga hybrid electrical power nito, kundi sa pamamagitan ng pagpipreno at mabilisang takbo ay automatic itong na-charge at gumagawa ng malakas na power output. Ang kabuuang bilis nito ay lumalabas sa 150 to 175 km per hour at may katipiran din sa fuel consumption na umaabot ng 20 to 24 km per liter. Ang mas magpapaganda pa dito ay ang mga libangan nito sa loob na may kasamang 7-inch na infotainment system kasama ang mga connectivity gaya ng Apple CarPlay at Android Auto. Sa mga internal activities, may 6 na speaker pa ito at voice control na rin. Para naman sa maganda at ligtas na biyahe, nilagyan din ang modelong ito ng isang advanced safety sense ng Toyota na sinamahan ng free collision system
Gamit ang sistemang ito ay mapipigilan ng anumang banggaan o mga biglang pagkabangga sa ilang mga sasakyan o mga debris na masasagasaan, kasamang pinalakas na radar o mga sensor nito sa harap at likuran na nagbibigay alarma sa sasakyan upang mas mapigilan ng mas maaga ang magaganap na banggaan. Sinamahan pa ito ng lane tracing assistant, lane departure warning, nagpapanatili sa magandang pagbiyahe o pag-andar sa loob lamang ng linya sa loob ng kalsada. Sinamahan pa ito ng rear cross traffic alert na madalas ginagamit sa mga paatras o biglang magpapaatras sa parkingan. Meron din itong blind spot monitoring, nagiging alerto sa oras ng mga blind spot na kondisyon o yung mga biglaang pakurbada. Sinamahan pa ito ng ADAS o Advanced Driver Assistance System na kinabibilangan pa ng ilang mga additional at advanced mga safety sense o dagdag pang kaligtasan. Kabilang din dito ang mga brake assist, ABS o anti-lock braking system at electronic brake force distribution, papanatili naman sa maayos na paggamit ng preno sa mga biglaan o mga emergency braking man. Ganon din sa mga advanced security features ay inilagay din sa modelong ito, gaya ng engine immobilizer system, anti-theft device, anti-theft alarm at power door lock na may central locking pang kasama. Yan naman kung pipiliin mo ang bagong Toyota RAV4 ngayong taon ay siguradong wala ka nang hahanapin pa. Meron itong fuel tank capacity na 55 liters at ground clearance size na 22.4 cm. May malawak na space for cargo na kayang kargahan ng hanggang sa 400 to 500 liters. At kasama ang 5 seating capacity nito na komportableng ma-enjoy ng 5 miyembro ng pamilya sa bawat araw na pagsakay. Meron itong 2 klaseng pagpipiliang variant na inilabas sa Pilipinas na nagkakahalaga mula sa 2,046,000 pesos hanggang sa 2,356,000 pesos dito sa bansa. Ang pangalawa sa listahan natin ay ang Toyota Camry 2024 model. Sa ika-8 henerasyon ng modelong ito, ang Toyota Camry ay patuloy pa rin tumutugon sa mga premium na katangian at executive na panlasa, kasama ang maluwang na interior base na may dalang modernong katangian at mga makapagong gagamitan. Ang kaginawaan at advanced na teknolohiya ang siyang mararanasan mo sa modelong ito. Pagdating sa external, makikita ang bagong disenyo ng mid-size na sedan na ito na nilagyan ng mga maninipis na chrome accents sa harap at likuran na nagbibigay dito ng pagkakakilanlan at mas bumagay sa premium na katangian ng pagiging isang luxury vehicle ng Toyota brand na mabibili mo sa Pilipinas ngayon. Habang ang bahagyang kurba sa paligid ng katawan nito ay nagpapanatili sa itsura at hubog ng pagkakadisenyo dito na mas pinalaking klase ng sedan. Habang pinapanatili rin ang kaakit-akit na mga gulong nito na may malalaking sukat na may kabuuang laki at lapad na 235 by 45 R18. At ito ay sinamahan pa ng ventilated disc type sa front brake at ordinary disc naman sa likuran, habang nakatuon sa pagpapabuti ng komportableng pakiramdam ang bawat mga suspensions na inilagay dito para mapanatili ang magandang pakiramdam habang bumabaybay sa mababato at malulubag na klase ng kalsada. Sinamahan ito ng MacPherson strut sa front suspension at double wishbone naman sa likuran na kahit sa malulubak pa o mababato, siguradong pakikisamahan ito. Marami na ang gumamit ng modelong ito na kung saan ang iba ay 10 taon nang ginagamit pero malimit pa rin ang pagpapalit sa mga under chassis at suspensions nito. Dahil sa tibay at tatag na ipinagkaloob ng brand sa modelong ito ay siguradong pangmatagalan na rin ang kalidad na meron ito. Pagdating naman sa loob, ang interior nito ay natatakpan ng class at eleganteng disenyo, halatang mamahalin kung titingnan, habang ang mga wooden veneer panel na nakakabit sa bawat gilid ng pintuan ay nagbibigay naman dito ng nakakapreskong itsura mula sa karaniwang kulay at texture ng dashboard at door trim nito. Ay talaga makakakuha ng maraming atensyon. Pinaris sa 5 mga naka-leather cover na seats at electric adjustable at may kasamang mga armrest at mga headrest. Kasama ang malamig na aircon system nito na may 3-zone auto climate control system at sinamahan pa ng cruise control na kahit ang driver ay makaka-relax sa napakagaang na maneuver at 5 tao ang mag-i-enjoy kasama ang ilang pangkagamitan na magbibigay dito ng convenient, accessible at satisfying na pakiramdam sa pagkakaroon ng magagandang audio sound na JBL brand
na may kasamang 9-inch size display na infotainment at mga connectivity gaya ng Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth at smartphone connectivity at tumutulong para ma-monitor ang anumang maintenance recommendation at anumang bagay na makatutulong para mapabuti ang pag-aalaga sa modelong ito. Kung saan makikita mo na lamang ang mga notifikasyon sa cellphone gadget ay connect sa digital system nito. Sinamahan pa ito ng bottle and cup holder, mga bulsa na lagayan ng ilang maliliit na gamit at malawak na rin storage para sa mga bagahe. Sinama na rin ito ng mga USB port na saksakan ng mga gadget o charger, kasama ang isang wireless charging pad na nagpapahintulot sa driver o mga pasahero na mag-charge kahit walang kordon. Ang makina nito ay naluan ng electric power para mapanatili ang malakas na arangkada at katipiran. Pinapagana ang Toyota Camry 2.5 liter 2AR-FE line 4 cylinder 16 valve dual overhead camshaft gasoline engine at kayang gumawa ng 181 horsepower at 231 Nm ng torque. Kasamang pagpapagana sa electric power hybrid engine nito na gumagawa ng maximum output na 175 horsepower at 221 Nm ng torque, ang synchronous motor at ang lithium-ion battery nito siyang tumutulong para mas ma-boost ang performance at mas gumanda ang fuel economy. Ilagyan ito ng 50 liters na fuel tank capacity at kumukonsumo ng 22 hanggang sa 24 liters ang capacity. Siyempre dahil sa premium na klase ito, ay sagana ang modelong ito sa mga makabago at modernong gamitan mula sa loob at labas. Katulad na lamang ng entertainment na may kasamang 9-inch na infotainment at touchscreen pa at naka-Apple CarPlay at Android Auto na rin. May 3 different types of driving mode system nito na pagpipilian kung saan mas nakokontrol ang performance at mas namamaximize ang lakas sa kahit saang kalsada. Itong Toyota Camry pinalilibutan ng mga advanced safety sense din ng Toyota kaya ng pre-collision warning, pumipigil at nagpiprevent ng anumang mga pagkabangga nito sa ibang mga sasakyan, agay o ano pa. Sama ang lane departure warning, blind spot monitoring, mga parking sensor at may kasamang rear camera na rin. Lagyan din ng auto high beam na kusang tumataas ang brightness ng ilaw sa oras na tatama sa pinakamadilim na klase ng kalsada at kusa namang bababa sa oras na may makakasalubong sasakyan. Naman din ito ng dynamic radar cruise control system. Isang advanced features naman para sa magaang na pagmamaneuver, lalo na sa mahabang biyahe na kung saan mas makaka-relax ang driver. Sumasabay ang mga sasakyan na nasa unahan sa galaw nito na humihinto rin ng kusa sa oras na huminto ang sasakyan sa unahan. Ang Toyota Camry nilagyan ng 5-seating capacity at 4 na pintuan at may kasamang rear compartment storage para sa mga kargamentong umaabot ng hanggang sa 400 liters ang capacity. Ay ground clearance size ito na 14 cm at makakapit na gulong na may kabuang sukat na 235 by 45 R18. Ilabas ito sa iisang variant lamang na nagkakahalaga ng 2,442,000 pesos dito sa bansa. Unang ipinakilala ng Toyota Motors ang kanilang bagong HEV minivan concept sa Japan Mobility Show sa Tokyo noong October 26, 2024. Ay agad na dinala at ipinakilala na rin dito sa bansa nitong nakaraang buwan lamang na kung saan ay umagaw din sa atensyon ng maraming mamamayan. Isang bagong pagpipilian na naman na malamang sa susunod na taon ang ating aabangan. Ang modelong ito ay ginawa para sa makabagong henerasyon na nag-aasam mamuhay ng masagana, madali ang biyahe sa araw-araw na may dagdag na mga advanced at modernong kagamitan, gamit ang ilang mga teknolohiya na magpapabuti palalo sa pang-araw-araw na pagsakay, o para sa mga cargo, pagdi-deliver at kahit sa anong negosyo. Ito ay inspired sa Kayoy Baco shipping container lang pangunahing layunin ay matugunan ang pangangailangan sa cargo at pagdi-deliver na may dagdag na kaunlaran sa sistema, malawak na kapasidad at hindi mahirap pakisamahan. Ibig sabihin, mas mapapadali nito ang transport at pagpapatakbo ng mga negosyo na may kinalaman sa cargo at hakutan. Dahil sa dala nitong magagandang katangian, kaya nang pwedeng buksan ng malakihan ng mga pintuan nito, lalo na kung may mga ikakarga kang malalaking bagay upang mas madali ang access at hindi masyadong hassle kung ipapasok. May malawak na capacity at pwedeng i-customize sa kahit anong paggagamitan. Hindi lang pang cargo, maging pampamilya ay pwede na rin. Senior citizen at PWD friendly pa. Ang bagong minivan na ito ay pinapanatili rin ang matibay na paraan ng pagmamaneho sa loob at labas ng kalsada.
gamit ang ilang sa mahalagang features na inilagay sa under chassis frame at mga suspension na kung saan kayang umadapt sa kahit anong klase ng kalsada. Malulubak mababato mga lupain kasama ang pinataas na ground clearance nito na may dagdag na kakayahan sa matutubig na lugar. Ang mga ilaw nito ay kakaiba ang mga disenyo din, ngunit pare-parehong mga naka-LED type na naklase. Pinapanatili naman ang malawak na visibility sa madidilim na kondisyon. Kasama ang ilang mga reflectorized lighting gaya ng LED Toyota logo na umiilaw din. Ang kagandahan pa sa modelong ito ay napapalibutan ng maraming otomatikong mekanismo kasama ang automatic auto-fold rear view mirror at iba pang mga automatic features na magagamit mo sa modelong ito. Pagdating sa interior, ang buong cabin ay napaka-flexible, versatile at reliable. Dahil bukod sa napaka-accessible, ito ay kayang i-customize sa kung anumang layunin. May malawak na capacity at may naka-attach na point cross shape sa buong palibot nitong interior base na kung saan ginagamit para sa ilang mga bagay na ikakabit, idadagdag sa loob o anumang gamit. Kaya madali na lang din may transform sa kung ano ang nais. Pwedeng gawing camper van ay mas madali na lang ding magagawa dito kasi may mga nakaabang na pagkakabitan o kung ano paman. Meron itong iisang seat para sa driver na may komportableng seating arrangement na naka-low driving position na magpaparana sa driver ng functional at comfortable driving experience. Kasama din ang ilang sistema na makikita sa harap. Ang mahabang screen para sa multi-information, driving at iba pang features, notification na makikita mo dito. Nilagyan din ng freestanding TV screen para sa dagdag na monitor, libangan at impormasyon. Very convenient kasi adjustable din at foldable ang upuan sa oras na kinakailangan mas palawakin pa ang espasyo. Sinamahan din ito ng mga rack sa interior na divider para sa mga gamit, kung saan binibigyan daan ng madaling pagbubukod ng mga gamit o bagahe o anumang mga ikakarga sa loob nito na pwedeng maalis kapag hindi na ginagamit. Nilagyan din ang minivan na ito ng moonroof o bintana na makikita sa bubong, kasama ang iba pang naglalakiang bintana sa bawat portion. Ang nagpapagana sa sasakyang ito ay isang baterya na kung saan gumagawa ng enerhiya sa pamamagitan ng electricity power na nagbibigay sa modelong ito ng magandang performance na wala pang eksaktong lakas o bilis na inaitala. Ngunit panigurado ay hindi ka mamumulubi pagdating sa konsumo dahil sa naka-electric nga na klase ay hindi rin gumagamit ng fuel, panigurado. Sa harap at sa ilalim lang din ng hood makikita ang baterya nito upang mas mapadali ang maintenance at checking nito. Hindi pa malinaw ang ilan pang gamit na magkakaroon ito sa oras na kung saan ay opisyal nang ibibenta ito sa merkado ng Pilipinas. Pero panigurado ay magkakaroon ito ng marami pang mga convenient features para talagang masatisfy gamitin na posibleng magkaroon ito ng iba pang mga high-tech features kaya ng wireless charging system, automatic door opener, power window, keyless entry at driving mode system. At syempre hindi mawawala dito ang mga bottle and cup holder, magandang features sa aircon system at marami pang iba. At syempre lalagyan din ito sigurado ng ibang mga safety sense ng Toyota upang mas mapanatili ang kaligtasan habang bumabaybay sa napakahabang biyahe at upang maprotektahan ang mga occupants na sasakay dito. Kabilang ang adaptive cruise control para sa dagdag na kaginhawaan sa driver habang nagmamaneho ng malayuan. Bukod pa dyan, batay na rin sa manufacturer itong electric van ay lalagyan din ng mga security features. Ang sensor na nakapalibot na magpapaigting pa ang pangkaligtasan at seguridad nito. Ang bagong minivan electric vehicle ng Toyota ay may kabuang sukat na pagdating sa haba ay nasa 157 inches o katumbas ng 3,990mm, habang ang sukat ng lapad nito ay nasa 70.4 inches o 1,790mm. May taas ito na 73 inches o 1,855mm, zero emission at eco-friendly, kaya siguradong wala ring coding. At kung pag-uusapan naman ang magiging presyo nito, ito ay hindi naman daw kamahalang sasakyan dahil lang sabi ng Toyota manufacturer ito ay affordable lang sa karamihan. Dahil di pa natin alam yan kasi kung pag-uusapan ng ilang mga makabagong sistema, tiyak na yun ang pagbabasehan ng Toyota sa magiging presyo nito. Official lang inilunsad ngayong taon ang pinakabagong utility car ng Toyota Motor Philippines na magbibigay sa marami ng napakasulit at maaasahan sa kahit anong klase ng paggagamitan. Ang modelong ito na yatang isa sa iyong magugustuhan.
Bilang isang family car service panghanap buhay o pangnegosyo, pinagtataglay ang modelong ito ng napakagandang kalidad at talaga mapapakinabangan sa araw-araw ang Toyota Tamaraw 2024 model. Ay ang bago ngayong pagpipili ang sasakyan mula sa Japanese car automaker at matagal nang kilala ng marami bilang isang praktikal, maasahan, matipid at may kalakasan at higit sa lahat ay isang matibay na klase ng sasakyan. Nag-evolve ito ngayon sa pinakabagong bersyon at napakamoderno. Ngunit dala pa rin na to ang iconic na disenyo na pamana mula sa pinakamatandang lahi nito. Ang signature na disenyo ng front face at boxy type na body configuration. Kasama ang mas pinalakas na ngayon na makina nito na available sa dalawang klaseng pagpipilian gaya ng 2GD-FTB diesel engine at ang TTR-FE gasoline engine. Sa kabila ng pagiging maasahang utility car nito mula pa man noon, ito ay nananatili pa rin isang legendary model magpahanggang ngayon. Hindi kasi matatawaran ang binigay nitong pakinabang sa mga taong ginagamit ito bilang isang partner sa negosyo o di naman kaya service sa araw-araw na gumugulong sa loob ng syudad ng Kamaynilaan at sa iba pang mga probinsya dito sa bansa. Matagal na klase kaya naman magpahanggang ngayon bagamat matagal nang naitigil ang produksyon nito ay may iilan pa ring makikita nito sa kalsada ng Pilipinas. Kaya naman sa bagong henerasyon nito ay nagkaroon muli ng buhay ang modelo sa pinakabagong anyo nito. Mas lumakas ang appearance sa napaka-eleganteng itsura nito. Isang utility van na naiiba sa marami dahil gaya ng dati nilagyan ito ng pinaumbok na harapan na parang nguso sa harap kumpara sa ilang mga brand competitor na flat body front shape lamang. Na kung tutusin ay nagbibigay ng dagdag na kaligtasan lalo na sa mga oras ng mga banggaan na kung saan hindi basta-bastang mapupuruhan ang driver at pasahero sa harapan. At malayo ang makina sa harap na upuan kaya hindi mainit sakyan. Mas madaling i-maintenance at napaka-accessible at mas convenient kung titingnan ang ganitong klaseng disenyo ng sasakyan. Dito sa bansa ay inilabas ito sa 5 klaseng variant na pagpipilian at nakadesenyo ang bawat body configuration nito depende sa kung anong klase ng iyong paggagamitan. Pinapagana ang modelong ito ng 2.4 liter diesel o gasoline engine na may 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft at may dalawang klase ng transmission din na pagpipilian. Ang automatic type transmission na may 6-speed variable gear shifting at manual transmission nito na may 5-speed gear shifting naman. Gumagawa ng maximum output na 148 horsepower at 400 Nm ng torque. Ayan naman ang nagagawang estimated na bilis nito ay maabot ng 170 km/h o higit pa. Ang bagong Toyota Tamaraw ay nakakuha ng mga advanced na teknolohiya gaya ng nasabi natin sa pagkakaroon ng maraming features na para sa pangkaligtasan pati sa pangsiguridad. Meron itong dalawang concept design na pagpipilian, depende sa iyong magugustuhan. Gaya ng isang pickup truck na body type at isang with cabin na klase. Usapang practical, in man sa dalawang ito ang piliin mo ay siguradong mapapakinabangan mo pa rin sa kahit saan. Pareho namang versatile ang dalawang klase nito at magagamit mo rin sa hanap buhay, negosyo at kung ano paman. Siyempre yun naman ang main purpose ng modelong ito. Pwedeng pangkargahan ng bagahe o ng mga tao man. Kaya ganun pa rin ang postura, laki ng kabuuang body na parang sa ibang utility. Kaya naman paniguradong lalakas din ang popularity ng Toyota Motor Philippines sa pagkakataong ito. Sa paglabas ng bagong modelo na Toyota Tamaraw ay tiyak na pipilahan din ng marami gaya ng sa ibang mga brand competitor nito. Ayan ang Mitsubishi, Isuzu at Suzuki ay ilan din sa mabentang mga Japanese car automaker dito sa bansa. At ang ilan nga sa mga magiging kakumpetensya nito sa merkado ay ang Mitsubishi L300, Isuzu Travis at Suzuki Carry. Kaya naman, nais mong malaman kung karapat-dapat rin nga ba itong Toyota Tamaraw sa mga lineup na yan, ay mas maiging iyo itong pakatutukan hanggang sa katapusan sapagkat ang bawat detalye na ating babanggitin ngayon ay lubhang mahalaga na tanging itong Toyota Tamaraw 2025 model lamang ang nagdadala. Gaya na lamang ng mga safety features na inilagay sa bagong modelong ito. Hindi kapansin-pansin at hindi halata sa modelo ang pagkakaroon ng mga advanced safety features na gaya nito, ang ABS o Anti-Lock Braking System. Itong modelo ay binahagian ang isang makabagong sistema na yan na suporta para sa paggamit ng preno sa ligtas na paraan. Gaya na lamang ng mga biglaang paghinto sa mga hindi inaasahang pagkakataon o yung mga bigla mong natapakan ng brake. Kinakailangan mo ang anti-lock braking system na kung saan tumutulong dito upang bumitaw ng paunti-unti sa brake pansamantala
sa oras ng mga biglaang pagpipreno, na kung saan nagbibigay dito ng mas ligtas at maaasahang paggamit ng brake procedure. Iniiwasan nito ang pagkaskid ng mga gulong na hindi umantong sa pag-ikot o disgrasya ng sasakyan sa kabuuang lakas ng pagpipreno. Isa pa, nakakagulat din na pagkakaroon ng isang safety features na gaya nito na traction control system na inilagay din sa Toyota Tamaraw 2025 model. Isang sistema din na magagamit naman sa isang off-roading, madudulas na kalsada o yung matutubig. Nadidetect ng sistemang ito ang pagkawala ng traksyon ng mga gulong sa oras na malulubak, na kung saan pinipigilan din ito ang kahihinantungan ng pagkawala ng balanse ng pag-ikot ng gulong sa harapan. Pagkawala sa maneuver, di naman kaya pagkadulas ng sasakyan ay automatic nag-a-apply ng preno sa pagkakataong ito, upang nang sa ganun ay masiguro ang seguridad ng bawat pasahero. Bukod pa dyan, sinamahan din ito ng stability control system para ma-maintain naman ang stability ng sasakyan sa oras ng mga pakurbadang kalsada o malulubak. Lagyan ito ng driver side airbags, passenger at knee airbags. Paligtas ang mga sasakay lalo na sa unahan. Sinamahan din ito ng mga parking sensor para sa mas ligtas naman na pagpapark lalo na sa mga masisikip na parkingan. Meron itong parking sensor sa likuran at may kasama na ring camera for better parking assistant. Dahil kahit gaano kalaki ang modelong ito, ay siguradong mapapanatag ka sa mga oras ng pagpapark. At ang ilan pa sa mga advanced na safety features na inilagay din sa modelong ito ay ang Hill Start Assist Control System. Isang sistema naman na tumutulong para mas mapalakas ang kapit ng preno sa oras na mapapahinto mo ito sa mga pataas na lugar o kalsada. Kung sakaling biglang hihinto o kaya matraffic ka sa ganong klase ng kondisyon, ay automatic pa rin mag-a-apply ng brake o susuportahan ang matinding kapit nito para nang sa ganon ay hindi basta-bastang dumaustos pababa ng kalsada itong modelo. Sinamahan din ito ng speed sensing door lock, na kung saan pagdabit nito ang 20 km pataas ay kusang nagsasara o naglalak ang pintuan nito upang nang sa ganon ay hindi basta-bastang mabuksan sa oras na tumatakbo ito ng ganong kabilis. Dahil dito ay talagang ligtas ang mga pasahero nito, lalo na yung mga bata na mahilig magbutingting ng mga pintuan sa oras na tumatakbo. Kasama pa sa ilang mga pangkaligtasan nito ay ang day and night rear view mirror, mga front and side impact beams, crash sensor at mga seat belt na tumutulong upang mas mapanatag ang bawat sakay natin sa araw-araw, lalo na kung gagamitin natin ito sa malalayong biyahe. Kaya naman talagang sobrang upgraded na yan sa pagkakaroon pa lang ng mga bagay na yan. At pag-usapan naman natin ang kabuang kalidad ng build. Meron itong chassis na sobrang tibay at tatag mula sa pamana ng brand na isang klaseng mapagkakatiwalaang manufacturer dito sa bansa na Toyota. Nilagyan ito ng matitibay na klase ng chassis frame na sinamahan din ng matitibay na klase ng suspension sa front and rear na mga naka-double wishbone na may kasamang mga shock absorber at coil spring. Dumaragdag sa pagiging kalmado ng biyahe at komportable sa loob. Mas na-enhance ang capability ng modelo lalo na pati kahit sa malulubak na klase ng kalsadang dadaanan. Meron itong klase ng gulong na naka-tubeless tires na at may kabuang sukat na 15 pulgada. Ang mga brake nito ay nilagyan naman ng mga naka-disc type sa front habang naka-drum brake type naman para sa rear brake nito. Pagdating naman sa manubela, ito ay nilagyan din ng isang power steering na klase, naka-rack and pinion at di-adjustable na steering column. May mamaneho ng maayos ang pang-araw-araw na gamit sa pamamagitan ng mga sistemang ikinabit sa manubela nito. Pagdating naman sa interior base compartment, depende pa rin sa klase at itsura ng body ang pipiliin mo. Kung ang pick-up truck na klase, may kasama itong 3 upuan para sa harapan, 2 sa pasahero at 1 sa driver. Habang ang isang klase nito ay mayroong 3 sa harapan at hanggang sa 10 naman para sa likuran. Sinamahan ito ng magandang aircon system na may kasama ng auto climate control. Nilagyan ng heater, mga accessories power outlet para sa pagsasaksakan ng gadget o pagcha-chargean. May mga bottle and cup holder, power window, at nilagyan na rin daw itong modelo ng cruise control system. Mainam naman sa malalayong biyahe, lalo na sa highway, na kung saan binibigyan pagkakataon ng driver na may taas pansamantala ang kanang paa sa oras na tumatakbo ito ng hanggang 60 km/h. Dahil dito kahit hindi ka nakatapak sa accelerator pedal, ay kusa pa rin itong tatakbo sa nakatalagang speed nito sa kabuuan. Kaya naman magagamit ito ng karamihan lalo na kung umuwi ka pa ng probinsya mula sa Maynila. At isa pa, sinamahan na rin ito ng entertainment o mga libangan sa loob nito, gaya ng mga radyo,
CD player, at mga Bluetooth connectivity na maaari mong gawin habang ikaw ay bumabaybay sa napakalayong biyahe. Meron itong TV screen monitor para mapanood mo ang anumang palabas na gusto mong panoorin. Di touchscreen na rin ito kaya sulit na rin. Pagkatapos niyan, ang instrument cluster nitong modelo ay hinaluan ng analog type na klase at isang digital. Nagbibigay naman sa driver ng malawak na impormasyon patungkol sa pagmamaneho nito, kung saan dito lumalabas ang ilan sa mga notifikasyon, signal sign, pagpapaalala sa orasan at kung ano paman na tumutulong din para ma-maintain ang kalidad nitong sasakyan habang nagpapaandar. At ang iba pang bahagi nitong bagong Toyota Tamaraw 2025 model ay ang external features nito. Ang headlamp daw nito at ang tail lamp ay naka-LED type na klase. Kaya naman pati sa madidilim ay siguradong maliwanag na yan at napaka-reliable. Sinama na rin ito ng fog light para sa pangkaragdagang visibility at ilan pang mga bagay na makikita sa external na disenyo na dumaragdag sa lakas ng appearance nito. Meron itong mga security features din na inilagay ng brand para masiguro naman ng mga may-ari na kung iiwan lamang ito sa labas ng bahay at wala sa loob ng parkingan, ay hindi pa rin magagalaw, mapapaandar o mananakaw ng kahit na sino man. Sa pagkakaroon ng anti-theft alarm, engine immobilizer, central locking at power door lock na nagpapatibay sa seguridad nitong sasakyan habang nakastay lang sa parkingan. Meron itong estimated na laki ng fuel tank nito na 50 to 60 liters na full tank at kumukonsumo daw ng mas matipid na paraan. Hindi pa masyadong masusubukan ng marami yan, pero kung nagkataon man ay siguradong papatok yan. Para naman sa kabuuang presyo, sa bansang Thailand inilabas ito na may mababang price tag lamang na maabot ng 700 to 800,000 lamang. Dito sa bansa may average price naman ito na estimated price lang din na maglalaro sa 800,000 pesos hanggang sa 1 million. Kaya naman kung nagustuhan mo ang sasakyan na ito kumpara sa marami, pwede mong i-comment yan sa baba pagkatapos ng video nito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, mananggilig at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Kung bago pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po din mag-click ng subscribe button pati ng notification bell para naman mag-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment po sa baba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan o parang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!